Mga kapatid, dahil sa issue ng tanimbala, sinusulong na ngayon sa Kamara na i-decriminalize o hindi na ituring na krimen ang pagdadala ng bala. Makakatulong nga ba ito para matigil ang umano'y modus? Kaugnay niyan, makakasama natin si Bayan Muna Representative at tumatakbong Senador, Nery Colmenares. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Lord. Good morning, sir. Good morning, Martin. Kamusta yung tiyahin mo, sir? Okay. Medyo... Lalo may tiyahin, ha? Kung, Si Angel Locsin? sabi ko nga, sana gusto namin dar na 1, 2, 3, 4, Yeah. 5 siya. Kaya lang, may health reasons na So, okay na rin yun na pahinga muna siya. Okay, sir. Pakipaliwanag yung, kanina meron po kaming item sa news na pinapaliwanag ninyo. Na ultimo yung mga prosecutor, sinasabi nila na kung wala naman talagang criminal intent, Yes. yung quote-unquote biktima, Yes. bakit pa kailangang ipursu pang mga Yes. ganyan-ganyan? Actually, yun Mahirapan ang, pa. may mga kaklase akong mga piskal, mga prosecutors, ang sabi nila sa akin, dapat i-amend na ngayon kasi alam nila ang kinakasuhan nila, walang criminal intent, isang bala o dalawang bala. Sayang yung oras nila, sayang ang resources ng korte, tapos alam naman nila hindi criminal ito. So, magandang ang ma-amend, sabi nila. So, that's why I filed a resolution to investigate in aid of legislation para alamin sa stakeholders ano ba ang ating paraan dito. Kasi pwedeng sabihin na pag 1, 2, or 3 lang, hindi nga, confiscation lang. Pwede kang maglagay, sige, at the first offense. Okay. Pag second offense, pwedeng, there are many ways to do it. Kung paano po kung yung mga advocates ng pro-gun nila, o di-criminalize nyo yung baril kahit walang bala? Hindi naman. Kasi ang access mo sa baril is more difficult than yung may baril ka, easier yung access sa bala. Hindi nagpa-follow yun. Mas mura ang bala. I mean, bala. Minsan, makakapulot ka ng bala sa kalye. Pero bihira ka nakakapulot ng baril sa kalye. Diba? In fact, may mga instances, nakapulot lang sila ng bala talaga. Na yung dala-dala lang nila. Kasi bala. Based po sa inyong investigation din sa kasong itong laglag bala, no? Talagang matagal na ito nangyayari. Yes. In fact, sa media nga ngayon, 2012 daw may nag-report ng British Air. Ang aking tansya dyan, originally may mga amulet ang mga Pilipino, may mga daladalang bala, ina-accost nila yan, pinagkikitaan nila. Pero later on, naisip nila, bakit ba tayo maghihintay ng Pilipino? Maging proactive tayo. Maglagay tayo ng bala. Maglagay na tayo ng bala. Kasi itong mga iba, 1,000 siguro, 2,000. Pero pag foreigner, kita mo yung report sa 2012 sa TripAdvisor, $1,000 ang hingi, di ba? Diyos ko po. Siyempre, takot na takot yung foreigner. You'll miss your flight, so magbigay ka na lang kahit $500. Diba? So, ang problema ko sa Malacanang dito, talagang covered yung head nila dito hindi totoo yan. Wala namang ebidensya. Oo. As if, ang sasabihin nila, wala naman nagko-complain. Di ba? Pork barrel lang. Ang tagal na nating alam na may corruption sa pork barrel, may nag-complain pa. Dito sa Pilipinas kasi, napakababa ng tingin ng tao sa justice system na, complain ka, wala namang mangyari dyan. Especially OFW ka, papunta ka ng Saudi. Paano ka pa mag-file? Kaya nga usually ang tanimbala sa outgoing, hindi sa incoming. Kasi kung incoming, baka sabihin nung papasok na, hindi sige, wala akong kasalanan dyan. Maghintay tayo. Tawagin ko yung lawyer ko, tawagin ko mag-anak ko. Pero yung out, nagmamadali yun. So, Kesa ma-hassle pa siya. bayad ka ng $500. Expected na naman ang reaksyon ng Malacanang dito. Pero ano yung reaksyon ninyo sa sinasabi na parang, okay, paninirang puri lang, paninirang reputasyon. Alam mo, hindi ako pa kaya makapaniwala na nasabi ni Secretary Maroas yun, na everything na ito ay paninira lang sa image ng gobyerno. Bakit? Sinong gumawa nun? Ang media, palagi nilang sinisisi ang media Media na ito kasi. Parang, di ba? Meron ba kayong ibang sisihin? Kasi sa amin, kung walang basis yung kwento, kahit anong gawin ng media dyan, mahirapan mo yung i-maintain Pero may basis may mga nagsasabi na nangyari sa akin to. And madaling mapaniwalaan ng tao kasi nakarinig sila o nakaranas sila. Obviously, naging crisis, na ito, malaking crisis at kailangan ng crisis management, no? Kung kayo po ang hinga ng suwisyo. Kunyari lang, agadaang matuwid kayo. Kunwari lang. Paano mo, Congressman,
tulungan mo kami i-manage yung crisis na to. Perception-wise, wala na. Anong gagawin Kung natin? ako si Secretary Marojas o si President Aquino, una kong sasabihin, pwede siguro, alam mo ng gobyerno, hindi totoo yan. Pero ngayon, OTS, wala kayong i-akos, kakasuhan na 1 or 2 bullets. Simple na yun eh. Kasi ang pag-suspend ng implementation ng law, simple lang naman sabihin ng Presidente dyan eh. Pag may nahuli kayo, huwag nyo nang kasuhan. Hindi na siya. Tapos. Di ba? Tapos. Tapos ang usapan. Sa sistema po, Kong, you've traveled the world Yes. over, no? Sa Hong Kong, sa Singapore, pagpasok mo ng airport, walang x-ray. Yung x-ray Yes, sa loob na actually. nangyayari. Yes. Sa atin, ang daming x-ray, ang daming intervention, ang daming, alam mo, daming mga taong kausap, ang daming na middleman eh. Nagtaka nga ako doon eh. Parang napaka-stricto natin sa security na yung x-ray sa pintuan. Sa pintuan pa lang, Sa iba, wala na yan eh. Wala, oo. Pero ang dami nakakalusot. Nakakalusot. Tama Drugs, ka, Lord, di oo. ba? Drugs o kaya kriminal na nakapupunta ng abroad. So, palaging yung ordinary na tao yung dinidiskitahan. OFW, balikbayan, box, smuggling, big time smuggler, nakakalusot. Ito naman, karamihan, may mga OFW din sa Tanimbala. Kasi OFW yan, kahit pa paano yung pocket money yan ng $100. Grabe. Nako. Okay, change topic tayo, Mart, Congressman. Ano? Yes. Okay. Sa tingin po ninyo, kayo po ay nagsusulong na ibaba ang Income tax. tax. Yes. Isa sa mga cornerstones sa inyong Yes, kampanya po yun. No? Tingin nyo ba, pero mukhang dinededma ng palasyo to. Pero ngayon, sinasabi, ayaw pumayag ng palasyo, pero kayo may sinusulong kayong compromise bill. Paki-explain naman po to. Yes, Congressman. well, actually, ang TMAP, ang TMAP ang nag-propose sa bill na final ko dati. That came from them. Tax Managers Association. Yes. Ngayon, may compromise silang ino-offer sa Kongreso na i-rebracket na lang. Alam nyo, 1987 pa, 500,000 pesos is 32% ang tax. 2015, ganun pa rin. Tingin ko, the government deviously refused to rebracket it. Kasi any normal thinking person sabi, yung 500,000 nung 1987, nung 1997, hindi na yan the same value eh. Dati makabili ng kotse yan. By 2015, hindi na yan makabili ng kotse eh. Pero ayaw nila eh. So, just overtax tayo for so many years. So it's a matter of justice eh. Hindi ito issue ng revenue lang. It's a matter of justice. Kaya yun ang bill na final ko. Na pag 500,000 ka lang 10%. Ayaw ng palasyo. Ang iba, nag-offer ngayon ang team-up ng compromise na i-rebracket. So for example, ibig sabihin ng rebracketing, susundin pa rin nila yung 7 brackets. Kaya lang i-adjust na to inflation. Hindi na 500,000. Halimbawa, 1 million na. Pag 1 million and above, tsaka ka mag 32%. Pag 500,000 siguro, mga 15 to. So yun ang proposal nila. Ako, dahil may bill ako, I will still insist on my bill. Na tingin ko, more than that. Ang 500,000 in 1987 is na worth 2.6 million pesos based on our research. So ang bill ko, if you're earning 2.6 million, tsaka ka lang itatax ng 32%. 500,000 lang, o di mga 10 or 9% ka lang. Okay. Congressman, no? Isa sa mga bill ninyo yung sa pension, di ba? Yes. Na kailangan taasan ng pension mula Yes. 1, 2 hanggang... basta taasan na Yes, ito, no? taasan dagdagan ng 2,000. Ano na Lahat pong ng- update dito, sir? Anong update? Well, actually, pumasa na siya sa Senate Committee. 14 senators signed. Meaning, more or less, approved na yung bill. Di ba? Kasi 14 na nag-sign eh. Apparently, may objection si Senator Juan Ponce Enrile at si Senate President Drilon. So, yun ang narinig ko. So, ako naman, hindi naman ako senador, so I can do is to plea. Hindi pa senador. Hindi pa. Hindi ba? Nagpipli lang ako doon sa dalawang senador natin na sana naman intindihin nila ang plight. Ang sabi kasi nila, baka totoong mabankrupt ang SSS. Ang sinasabi ko na dyan, ilang hearings na po yan. Ang sinasabi ng SSS, pag ibigay ang 2,000 na pensyon, hanggang 2029 na lang ang buhay nila. Ang sabi ko, that's a long way away. 2029 pa yan eh. So ang proposal ko ngayon sa Senate sana, ipasa na natin for the meantime ang 2,000 peso increase sa lahat ng SSS pensioners. And in the next 5 years, pagtulungan nating
palakasin ng SSS, pahabain yung pondo niya. Opo, oo. Ang England, according to our research, ang buhay ng fund life ng England is only up to 2027. Ang Canada is only up to 2022. Hindi naman nagugunaw ang mundo, di ba? Dahil 2022. So sa akin, lahat ng fund life may end life yan eh. Kahit US, ang US Social Security System is up to 2035. Hindi yan nakakatakot na, magugunaw na nga ang mundo. Ako, Congressman, I appreciate the fact na ito nga'y sinusulong ninyo dahil sa mga bansang tulad ng Australia, Inglaterra, Yes. Hong Kong, Singapore, ang laki ng binibigyan ng pansin ng gobyerno pagdating doon sa retirement ng tao, lalo na dito sa atin, yung sabihin natin, yung pioneer generation ng mga OFWs, di ba? Ano na lang sila after... Ang isip palagi ng gobyerno dyan, yung revenue, yung cost na hindi nila naisip. Pag hindi mo alagaan ng matatanda mo, magkakasakit yan. Burden yan sa health system Gagastos mo. ka rin. Gagastos ka eh. So, palaging revenue, sa income tax, palaging revenue. Sabi ko nga sa budget interpolation, customs, 200 billion pesos ang nawawala sa iyo every year due to corruption and inefficiency. BIR, tinanong ko, magkano? 450 billion pesos ang nawawala. Tapos itong SSS pension, pag diskitahan nyo, itong 29 billion na sa tax reform, pag didiskitahan nyo. At saka giving back yan eh. Di ba? Giving back yan dun sa naunang henerasyon Yes. na nagtrabaho Yes. para sa atin lahat. Yes. 20 years ka na nagtatrabaho or more. Supposedly, may social security ka after. Paano ka magkaroon ng security? Magtitinda ka pa ng banana Q para Kaya malungkot pagbili. mamatay dito sa bansa natin. Easy, Martin Andanar. Sayang, no? Sana mas mahaba pa oras natin. Hindi, dun sa may Podcast. Yes. podcast natin si Congress, si Senator Colmenares. Marami tumatakbo sa pagkasenado, pero may ilan-ilan who deserve to sit in that August hall. Salamat yan. Mga kapatid, maraming salamat. Thank you, sir. Bayan muna, Representative Nery Colmenares, sir. Sir, good luck, sir. Thank you. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.